Good morning po. Kamustahin ko lang po ulit yung sa online kung clear pa rin po yung audio po namin. Yun po. Thank you po, Sister Steph. Yun po. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong Sunday worship. Binabati ko po yung mga kasama po natin ngayon. Praise God po dahil napakaganda pong makita na kompleto po tayo. At binabati ko rin po na yung kasama po natin sa online po, si Sister Steph at si Brother Sadi po. Good morning po sa inyo. Yun po. Yun po. Praise God po. No? Malaking bagay po ito na magkasama-sama po tayo sa pagpapaunlad po ng ating ministry at lalo na po sa ating pong buhay pananampalataya. No? Nandito po tayo muli upang papurihan at pasalamatan po ang ating Diyos. At sa oras po na ito na makikinig po tayo sa kanyang mga salita, nawa po ito pong maririnig po natin ngayong umagang ito, ngayong oras po na ito ay magsilbing kalakasan po natin. No? At I also pray na katagpuin po tayo ng Diyos, no? Sa kanyang mga salita at sa kalagitnaan po ng ating pagsamba po sa Kanya. Yun po. Praise God po. Yun po, no? Kagaya po ni Pastor Darwin, kakamustahin ko lang din po kayo. No? Kamusta po yung simula po ng taon po natin. Sobrang bilis po ng araw. No? Dahil we are already reaching the end of the month. No? Parang kailan lang po, kakasimula pa lamang po ng January. Pero ngayon, palapit na po ulit sa February. No? Napakabilis po ng panahon. No? At kagaya nga din po ng sinabi po ni Pastor Darwin, no? Na marami pong mga nangyayari. No? Napakarami pong mga nangyari at may mga bagay rin po na mangyayari pa lang. No? May mga magaganda at meron pong mga malulungkot na balita tungkol po sa mundo. Isang halimbawa nga po yung nangyari po na yung parang wildfire. No? At habang tumatagal po at dumadagdag po yung mga araw, marami pong nangyayari, maraming nagbabago, hindi lamang po sa mundo, pero sa buhay po natin. No? Maging sa buhay po natin. Buhay ko po at buhay po natin lahat. No? Pero sa gitna po ng mga pagbabago po sa paligid natin, no? Meron pong isang katotohanan na hindi kailanman nagbabago. At yun po, ang Diyos po natin ay patuloy po na tapat. No? Patuloy po na tapat ang ating Diyos. No? Kung isipin po natin, no? Totoo po na yung buhay po ay puno po ng pagbabago. Yung mga relationship po, yan po ay nag-e-evolve. Yung mga seasons, ito po ay nag-shift. Yung pagdating naman po sa mga technology, ito po ay nag-i-improve or nag-a-advance habang tumatagal po yung panahon. At even po yung mga sarili po nating mga goals, yung mga priorities po natin, ito po ay nagtra-transform over time. Kumbaga po, yung pagbabago po or change, ito po ay inevitable or hindi may iwasan. At madalas, ito po ay nangyari ng mas mabilis kaysa po sa inaasahan po natin. Meron nga pong kasabihan that goes that the only thing constant in life is change. No? And while sa nabasa nga po sa narinig po natin, no? And while that might sound a bit unsettling, parang nakakabagabag na pakinggan, pero ito pong katotohanan po na ito actually leads us to a greater hope. No? Na sa kabila po o sa gitna po ng mga pagbabago po na pinagdadaanan po natin, no? Habang tumatagal po yung panahon o sa pagdaan po ng panahon, yung ating pong mga puso, no, longs for stability, no? Longs for something, longs for someone na pwede po nating asahan. No? At doon po tayo kumukuha po ng pag-asa. No? That's where we find hope. No? Because while everything else in life changes, no, meron pong isang bagay po na constant. No? At yun po yung ating pong Diyos. No? Hindi po siya nagbabago. In fact, yung salita nga po ng Diyos, the Bible, assures us in Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi po rito, kung saan ito rin po yung ating pong key verse or ating pong reference verse. Ang sabi po rito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So this means that the same God who created the heavens and earth, the same God who delivered His people from Egypt, the same God who sent His Son to save us, is the same God who walks with us, who we are worshiping today. His character, His promises, and His love na hindi po nagbabago at hindi po nagfi-fail. No? At yun po, and because of that, it leads us to the reality ng pagbabago po. Yung ano po ba yung realidad ng pagbabago po sa buhay natin? In reality, yung change po is
unavoidable. Hindi po ito may iwasan. But it often leads to uncertainty and fear. Minsan po yung pagbabago, minsan na-excite tayo kapag meron pong something na bago. Pero sa kabilang side po ng reality po ng pagbabago sa buhay natin, ito po minsan ay nakakadulot po or nakaka-affect po sa atin na makaramdam po tayo ng sense of uncertainty sa atin pong buhay o sa atin pong future, at nagbibigay rin po ito ng fear sa atin, fear of what's coming next or fear what's going to happen sa atin pong buhay o sa atin pong future. So yung pagbabago po, pwede po yan sa atin pong pwede po nating tignan yan sa mga nangyayari po sa mundo. Unang-una po, pwede rin po natin siyang tignan in a personal sense, no? At pangatlo po, pwede rin po natin siyang makita sa ating pong lipunan, no? Halimbawa po, no, kung iisa-isahin po natin yung mga halimbawa po ng mga pagbabago po sa mundo, kung mapapansin po natin, no, at kung ikukumpara po natin yung mundo po dati sa mundo ngayon, the earth is not the same like it used to anymore, no? Dati mapapansin po natin yung paligid natin, puro nature lang, puro mga puno lang, yung mga tubig, yung mga land, yung mga mountain. Pero ngayon, habang tumatagal po yung panahon, nagiging industrialized na yung mundo. Mapapansin po natin unti-unti na nababawasan o nare-reclaim yung mga nature, yung mga tubig na yung mga forms of water, unti-unti nang nare-reclaim ng mga tao at kino-convert na ito into structures or kumbaga sa madaling salita po, nagiging industrialized na yung mundo dahil sa mga developments at mga bagong technology. Dati malinis pa yung hangin, no? Dati marami pa pong source ng fresh water, pero ngayon unti-unti na pong napopollute at nalilimitahan yung mga resources po natin at unti-unti na pong dumudumi o napopollute po yung kapaligiran po natin. So yun po yung kapag tinignan po natin yung pagbabago sa ating pong mundo. Sumunod naman po, yung pagbabago rin po ay makikita po natin sa ating pong personal. Kapag naman po sa ating pong mga sarili o sa ating pong mga plano, sabihin po natin. May mga pagbabago po sa mga relationships natin. Yung isang tao at tayo po mapapansin po natin na nagbabago po tayo sa ating mga appearances, sa ating mga decisions, sa ating mga career choices, no? At ganoon din po sa ibang mga tao. May mga nawawala at meron din pong nadadagdag sa buhay natin. So nakita po natin na nagbabago po yung isip natin, nagbabago po yung mga attitude natin, nagbabago po yung mga interests natin at yung mga habits po natin and many more, no? Many more to mention. At lastly, pagdating naman po sa lipunan natin, no, marami naman din pong mga emerging trends from time to time. Habang tumatagal po yung panahon, umuusbong po yung mga cultural values, may mga bagong batas, at yung way of living po ng isang tao ay nag-a-adapt sa kasalukuyang panahon. So sometimes, no, ito pong mga pagbabago po na binanggit po natin, no, sometimes ito pong mga pagbabago po na ito excites us. No? Natutuwa po tayo kapag may pagbabago. No, katulad kapag meron po tayong bagong trabaho o kapag meron po tayong isang bagong possession, no, na-excite po tayo. Pero minsan, ito pong pagbabago po na ito brings uncertainty and fear. No? Ito po ay nagdadala po sa atin ng uncertainty. No? Hindi po tayo sigurado at minsan natatakot po tayo. At napapatanong po tayo minsan, ano kaya mangyari next? No? What will happen next? No? Where do we go from here? No? So, yun po yung mga tanong na pumapasok po sa isip natin kapag tayo po ay uncertain or natatakot. Pero sa kabila po ng fear, sa kabila po ng uncertainty that we experience dahil po sa pagbabago, ito po yung comforting truth that we can hold on to. That in the midst of all this change, we have an unchanging God. In the midst of all this change, we have an unchanging God. No? Sa kabila po o sa gitna po ng pagbabago, meron po tayong Diyos na hindi po nagbabago. So, yung title po ng message po natin today at yung pag-uusapan po natin ngayong umaga ay Our God Who Never Changes. Our God Who Never Changes. So, balikan lang po natin yung reference verse po natin kanina sa Hebrews chapter 13 verse 8, no? Kung saan ang sabi po rito, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa Tagalog po,
Si Hesukristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Purihin po natin ang salita ng Diyos. So sa ating message po today, titignan lang po natin at uunawain po natin itong 3 points po na ipapakita ko po sa inyo na meron pong kinalaman po sa ating pong reference verse. Unang-una po sa lahat, in what sense daw po ba is Jesus always the same? No? So how is Jesus the same? No? Sa anong paraan daw po ba na palaging parehas o hindi nagbabago ang ating Panginoong Jesus? Pangalawa po, ano po yung what is significant about these 3 time periods na nabanggit po sa ating reference verse na yesterday, today, and forever? No? Ano daw po ba yung kahalagahan nitong 3 time periods na yesterday, today, and forever? No? Kahapon, ngayon, at magpakailanman. And lastly po, what is the application po of this passage in our lives knowing that Jesus' unchanging nature in our life? No? Knowing na hindi po nagbabago, no? Knowing na alam po natin na hindi po nagbabago ang Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. No? Paano daw po natin may apply yung mensahe po ng passage na ito sa ating pong pang-araw-araw pong buhay. So umpisahan po natin sa unang punto, no? Na in what sense is Jesus always the same? No? So ang simpleng sagot po dyan ay hindi po siya nagbabago. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. No? His character, His promises, His love, ito po ay parehas po forever. No? So, mapapansin po natin, ito po yung unchanging nature po ng ating Diyos. No? He is the same God na nilikha po ako, nilikha ako at ikaw. He is the same God who created the universe. So, yung sameness po ng Panginoong Jesus is the sameness that comes from being the eternal God na lumikha po ng daigdig. No? Ibig sabihin po, Jesus is not just some ordinary person sapagkat siya po ay Diyos. No? At ng Panginoong Jesus po at ng Diyos Ama, sila po ay iisa. No? Kung babasahin po natin sa Hebrews chapter 1 verse 3, babasahin po natin sa dalawang version. No? Basahin muna po natin sa NIV version or New International Version. No? So, ang sabi po dito, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. No? So, basahin po natin sa pangalawang version po. No? Same chapter and verse lang po. No? So, basahin po natin. And He, yung tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesus. And He is the radiance of His, yung His po dito ay yung ating pong Diyos Ama. No? And He is the radiance of His glory and the exact representation, ibig sabihin po magkatulad, no? Of His nature and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, maliwanag po yung sinasabi po rito. No? Ang sabi po rito na yung pagkakatulad po ni Jesus ay katulad po ng Diyos Ama. So, His sameness is the sameness of God. No? His unchangingness is the unchangingness of God. No? Amen po. Kung babasahin rin po natin sa Malachi chapter 3 verse 6, ang sabi po rito, no? For I, the Lord, do not change. Therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. No? So, ibig sabihin po, that God's character and purposes remain constant through all generation. So the same God who promised that He will bless Jacob and his offspring and all the families of the earth is the very same God that we are worshiping today. Siya po yung parehas na Diyos na sinasamba po natin at pinupuri po natin ngayon. Yung mundo po natin, napakabilis pong magbago niyan. As if like nothing seems permanent. Nagbabago po yung mundo politically, economically, and even people nagbabago po yan. Mabilis magbago po yung isip ng tao, personally and spiritually. So, we can only put our trust into something po na hindi po nagbabago. Gugustuhin po ba nating magtiwala sa isang bagay o isang tao na nagbabago? Na pabago-bago po yung isip? Na pabago-bago yung desisyon? Na walang kasiguraduhan kapag umasa po tayo sa Kanya? Siyempre, ang gusto po nating asahan ay yung hindi po nagbabago. No? Yung gusto po nating asahan yung totoo po sa Kanyang sinasabi at totoo po sa Kanyang mga pangako. At yun po yung ating Panginoong Jesus. No? We can only put our trust into something na hindi po nagbabago. Yung sigurado po tayo na secured po tayo. No? At ang ating pong Panginoong Jesus is only our secure anchor. No? Sa mga pagbabago po sa ating society, the church around us, nagbabago po yan. But we must keep in mind po that Jesus
remains the same. He is just as faithful as now as He has ever been. God is always holy, He is just, He is loving, at He is merciful. At yung mga pangako po ng Diyos sa Bible are as true today as they were when He first gave them. Hindi po natitinag yung pagmamahal po ng Diyos kahit pa ano po pa yung sitwasyon po natin. Amen po. Pangalawang point po, ano naman po yung significance about these 3 time periods po na nabanggit po sa ating reference verse? No? How is Jesus the same yesterday, today, and forever? Ano daw po yung significance ng 3 time periods po na ito? Na yesterday, kahapon, o noon, ngayon, at magpakailanman. So, tignan po natin sa iba't ibang context. Unahin po natin sa yesterday. So, what does it mean that Jesus is the same yesterday? So, ang tinutukoy po dito ay hindi lamang po yung dating panahon sa Bible kung saan nasa lupa pa po ang Panginoong Jesus in the flesh. Sapagkat bago pa po magkatawang tao si Jesus, ay nag-exist na po siya. Because He is the eternal second person of the Holy Trinity. Kung babasahin nga po natin sa John chapter 1 verses 1 to 2, ang sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, hindi po ba napagdaanan po natin sa ating pong mga past po na mga message, sa ating pong pag-aaral, na si Jesus po, He is the bread of life. So, ang bread po is equal to the Word of God. At ang tinutukoy po dito na bread or word, ang tinutukoy po na word dito ay ating pong Panginoong Jesus. So, kung i-analyze po natin, yung mga word po na nabanggit dito, papalitan lamang po natin yung mga pronouns para maunawaan po natin. Parang ganito po. In the beginning was Christ, and Christ was with God, and Jesus Christ was God. He was in the beginning with God. And also in the same chapter, in verse 14, ang sabi po dito, the Word became flesh. Yung word po dito ay ating pong Panginoong Jesus. The Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So, He is the same person just like He was in the beginning and when He was here on earth. So, kapag sinabi po that Jesus is the same yesterday, ibig sabihin po, hindi po siya nagbabago. He is the same like He was in the past because He who was yesterday, hindi po siya nag-fail. Hindi po siya nag-fail na tulungan si Moses, si Joshua, si David, the prophets, the Apostle Paul, and the saints po sa buong history po. In fact, He was faithful to every single one of them. Tapat po yung Diyos sa kanila po, sa bawat isa po nila. He has also promised to be faithful to us today. Ang Panginoong Jesus po ay nangangako din po na maging tapat po sa atin po ngayon. Sa panahon po natin ngayon. Naniniwala po ba tayo sa katotohanan po na nangangako po ang Panginoong Jesus na siya po ay tapat sa atin ngayon? Amen po. So ngayon naman po, kanina po, yesterday yung tinignan po natin na point. Pangalawa po ay yung today. What does it mean that Jesus is the same today? So kapag sinabi naman po that Jesus is the same today, ang tinutukoy naman po nito is yung ngayon po, yung present time. Ang sabi po ng Diyos sa atin sa Matthew chapter 28 verse 20, yan. And surely I am with you always to the very end of the age. So kahit po yung mga pagkakataon po na ito na ngayon na nagpupuri po tayo sa Diyos, at nakikinig po tayo ngayon sa kanyang mensahe, this is the present time that Jesus is telling us that He is the same. Ito po yung present time na sinasabi rin po ng Diyos sa atin na siya po ay parehas, siya po ay hindi po nagbabago, and that He is with us, nakasama po natin siya. Sabi nga po dito, and surely I am with you always. Nakasama po natin siya palagi. And even today, He is the same God who remains faithful to us even today. He is the same God who was already there before He became flesh. And He is the same one na lumakad po sa lupain ng Galilee. He was the one who changed the water to wine in Canaan, and the one who raised Lazarus from the dead. He is the same God who remains faithful to us even today. The same Jesus, the same one who lived
who was crucified and died on the cross, is the same God that we are worshiping today, who allows us to experience His love and His grace para po sa ating pong mga makasalanan. The perfect, unchanging, loving God who became flesh and who died on the cross to redeem us. At patuloy po siyang nagiging tapat sa kanyang mga anak. Patuloy po siya nagiging tapat po sa atin. At patuloy po niya pinapaalala po sa atin na siya po ay hindi nagbabago at siya po ay nananatiling tapat po sa atin. Amen po. And lastly po, yung pangatlong point po, kung kanina po yung yesterday, yung sumunod po ay today, at ngayon naman po ay yung forever. What does it mean that Jesus is the same forever? So when we say that Jesus is the same forever, ibig sabihin naman po nito, throughout eternity. Kasama po yung noon, yung ngayon, at magpakailanman. So, yung pagkakaparehas po ng Diyos noon, ay makikita po natin ito sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga salita, at sa kanyang mga pangako. So, kung babasahin po natin sa Hebrews chapter 13 verses 5 to 6, ang sabi po rito, "For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid." So, makikita po natin that His love remains unshaken. Makakaasa po tayo na hindi po tayo iwan ng Diyos magpakailanman. Ang sabi po ng Diyos ay huwag tayong matakot sapagkat siya ang ating kasama po at siya po yung tutulong po sa atin. Ang sabi po niya, the Lord is my helper, I will not be afraid. Makakaasa po tayo, natutulungan po tayo ng Diyos at huwag po tayong matakot sapagkat kasama po natin siya hanggang ngayon. At hindi lang po yun, no? Hindi lang po yung pag-ibig po ng Diyos ang hindi po natitinag. Ang kanyang mga salita rin po ay nananatili po forever. No? Nananatili magpakailanman yung kanyang salita at yung kanyang mga pangako. No? Kung babasahin naman po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25, ang sabi po rito, "For all flesh is like grass, and its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls, but the word of God remains forever." And this word is the good news that was preached to you. So maliwanag po na sinabi dito na makakaasa po tayo sa kanyang mga salita. Ang Bible na binabasa po natin ngayon, lahat po ng mga nakasulat, lahat po ng mga nakatala po rito ay tunay po at maaasahan po natin. Lahat po ng mga pangako ng Diyos ay patuloy po na mananatili ng walang hanggan at magpakailanman. It remains forever. Sabi nga po dito, but the word of the Lord remains forever. Forever, ibig sabihin po, His help, His grace, His power, His guidance are permanently available for His people to experience. Naparito po siya sa unang pagkakataon upang akayin po yung ating pagkakasala at mamatay po para po sa atin. He came the first time to bear our sin and iniquities and die on our behalf. Siya po yung namatay on our behalf. At ngayon po, He intercedes with us bilang ating pong tagapamagitan. At siya lamang po yung daan upang tayo po ay makalapit sa Diyos Ama at makarating po sa kaharian ng Diyos. So ngayon po, dahil hindi po nagbabago ang Diyos, noon, ngayon at magpakailanman, makakaasa po tayo sa kanyang mga pangako. Sa pangako po na magkakaroon po ng buhay na walang hanggan or eternal life para po sa lahat. Para sa lahat po ng mananampalataya at maniniwala po sa Kanya. At kahit anong mangyari po, itong katotohanan po na ito, itong pangako po na ito, hindi po ito magbabago. Patuloy po itong parehas. Itong pong katotohanan po na ito ay patuloy po na mananatili noon, ngayon at magpakailanman. Kahit na minsan po dumadaan po tayo sa mga malalaking pagsubok, kahit na minsan po biguin po tayo ng mga tao na minsan po natin pinagkatiwalaan, kahit na anong mangyari, makakaasa po tayo na meron po tayong buhay na walang hanggan na nagmumula po sa ating Diyos. At kahit kailan, yung naranasan po nating kabiguan sa mga bagay o sa mga tao po na naranasan po natin, hindi po natin mararanasan po yun sa Diyos.
Sapagkat yung Diyos po, He is true to His words, no? At makakaasa po tayo sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. At kahit na anong mangyari po, makakaasa po tayo na meron po tayong buhay na walang hanggan na nagmumula po sa ating Diyos. In fact, the great demonstration nga daw po of God's unchanging nature or His unchangingness is His plan of salvation po para po sa atin po. Para po sa mga believers. Para po sa mga sumasampalataya po sa Kanya. Ito po yung pinaka-greatest na demonstration po ng pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kung babasahin nga po natin sa isang awit po na isinulat ni Haring David, no? At maging ito rin po sana yung ating mga panalangin at mga salitang panghahawakan po natin. Ang sabi po, kung babasahin po natin sa Psalm or mga awit 102 verses 24 to 27, ang sabi po rito, in the beginning, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. Verse 27, but you remain the same, and your years will never end. So, napakaganda po ng message po ng psalm po na ito. No? Na sinulat po ni Haring David, na tunay po, no? Na yung mga bagay po, yung mga bagay po dito sa mundo, ito po ay nagpe-perish, ito po ay meron pong katapusan. Pero ang Diyos po natin, He remains the same, at hindi po matatapos yung kanyang hindi po matatapos. Sabi po dito, your years will never end. No? So praise God po, no, sa ito pong mensahe po na ito. No? At sa atin pong pagtatapos, no, I want us to pause, no, and reflect on this powerful truth. No? Ito pong truth po na ito, the world may change, but God remains the same. No? Siya po ay tapat, mapagmahal, at hindi po nagbabago. And the greatest proof of His sameness ay yung kaligtasan pong ino-offer po niya para po sa ating lahat. No? Para po sa mga makasalanan. No? At para po sa mga hindi po tumatanggap sa Kanya. No? At kung ikaw po ngayon ay nakakaramdam ng uncertainty dahil sa mga pagbabago sa buhay, panghawakan po natin yung katotohanan pong ito. That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is our rock, ating pong anchor, at yung ating pong tagapagligtas. He is our Savior. Kahit na tayo po ay pabago-bago, kahit yung mga tao po sa paligid natin at yung mundo po natin ay pabago-bago, yung pagmamahal daw po o yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Yung character po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Yung faithfulness po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Kahit na minsan po nakakagawa po tayo ng pagkakamali, minsan po nakakagawa po tayo ng pagkakasala, ang Diyos po natin, He remains as our forgiving and He remains as our gracious God. Kaya po, let us rest in His unchanging love. Let us rest in His faithfulness. No? At tayo po, no? Let us respond to His invitation. No? His invitation, knowing that His promises are sure, na tayo po ay makakaasa po sa Kanya. And may we always remember that in this ever-changing world, na sa mundo po na ito na pabago-bago, makakaasa po tayo na meron po tayong Savior who remains the same. Makakaasa po tayo na meron po tayong tagapagligtas na nananatiling tapat at nananatiling kaparehas po kung ano po siya noon, ngayon. At makakaasa po tayo na kung ano po siya noon, ngayon, ganun din po siya magpakailanman. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayo lahat.